Magandang tanghali, Pilipinas! At sa mga Novesehano na mga nanonood sa atin dito sa loob at labas ng ating lalawigan at saan mang panig ng mundo. Ako po ang inyong kaibigan, Shane Tolentino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Double P. Picho at makakasama pa rin po natin ngayong araw, Jovi. Magandang tanghali sa iyo, Jovi. Yes, isang magandang tanghali sa iyo, Shane, at sa ating mga viewers. Ako po si Joveline Astrero at ang inyong makakasama syempre ngayong araw na ito. Ito pong programa ay mas lalo po natin ginagawang interesante ang paghahatid ng mga impormasyon at mga balita kasama po ang buong puwersa ng himpilan ng TV48 tuwing mga araw ng Miyerkules at Biyernes alas 12. At bago nga tayo magpatuloy sa ating balitang unang sigaw, tayo muna magtawanan. Kasama po ang ating mga naging student intern mula po sa WUP o yung Wesleyan University of Philippines at Central Luzon State University. Pampa-good vibes muna tayo, Shane, kaya naman atin ang panoorin ang kanilang mga nakakatawang jokes. Dito lamang sa Double P's, joke ka na! Double P, joke ka na! Anong sabi nung cute na termite nung sinaktan siya nung garapata? Ano? Di, anay! O ito, ano ang tawag sa kapatid ni Baboong? Ano? Di, tal-ong. Anong tawag sa walang body at nose? Ano? Di, nobody knows. Double P, joke ka na! Kahit sila, natatawa sila sa joke nila. Jovi, masasabi mo, wala. Tawan-tawa ka naman dyan. Parang naman kinikiliti ka hanggang ngayon. Bentang-benta sa akin yung Michelle, yung talong. Kapatid daw ni Baboong si Talong. Ano? Ngayon ko lang nag-gets. Ay, diba? Sorry. Ayan, sobrang tuloy ako ng tawa. Minsan kasi pag napapatawa talaga ako, ang hirap kong patigilin sa pagtawa. First, kasi yun? Ngayon ko lang yan napakinggan ha, Baboong and Talong. Talong. Hindi niya nag-gets. Hindi ko na nag-gets talaga. Ngayon lang. Baboong, at least nakakatawa, di ba? Yan ang ating joke na maraming salamat sa ating mga naging student intern ng Wesleyan. At syempre ng CLSU. Balik kayo para mas marami pa kayo mapatawa rin. Wag po kayong bibitiw! Susunod na po ang ating balitang unang sigaw. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48, ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Picho, kasama sina Shane Tolentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang unang sigaw. At sa ulo ng ating mga balita, mga residente, negosyante, labor groups, nagkakaisa sa pagtanggal ng VAT sa kuryente.
Sa regional news, solar project expansion sa Olongapo City, tinutulan ng mga residente. Samantala sa Bantay Krimen, sensitibong balita po ito. 6.2 million pesos na substandard na plywood nasa bat sa Pampanga. Sa presyong palengke, presyo ng prutas sa Cabanatuan stable pa rin habang papalapit ang Pasko. At sa viral news, viral rescue ride, mag-asawa, umalalay sa magkapatid na nanghingi ng sakay. Sa Showbiz Roundup, actress Ina Raimundo ipinakita ang fit na katawan sa birthday photoshoot. At Ken Chu nagpaliwanag kung bakit hindi siya kasama sa F4 Reunion concert tour. Hitmakers ng kantang Jopay at Jopay Pagya Zamora muling nag-reunion sa Sex Bomb Dancers concert. At ganito na nga po ang mga balita sa oras na ito. Mga residente, negosyante, labor groups nagkakaisa sa pagtanggal ng VAT sa kuryente. Hindi biro para sa maraming pamilya ang buwanang singil sa kuryente na umaabot po ng 4 hanggang 6,000 piso. Kaya nang malaman ang panukalang batas na alisin ng VAT sa kuryente, agad itong nagbigay pag-asa sa katulad ni Lea. Syempre po, malaking tulong yun kung mawawala yung VAT para mababawasan yung babayaran natin sa kuryente. Lalo na yung ako, 5,000, ganun yung kuryente ko. Pag mababawasan yung VAT, malaking tulong na po yun. Sana mawala na nga yung VAT. Hindi lang sa kuryente, dapat sa lahat, sa tubig. Rakilea, hindi lang bayarin sa kuryente ang giginhawa, kundi pati na rin ang pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Sigurado po yun, pag bumaba yung singil ng kuryente, maramdaman naman po. Ganito rin ang naramdaman ni Kuya Amang na buwan-buwang umaabot sa 4,000 piso ang bill sa kuryente. Kahit paano, makakabawas ng bayarin pagka tinanggal yung VAT. Yung sa amin, 4,000 yung bill. Pero kung mababawasan nga ng VAT, kahit paano, medyo gagaan ng konti yung bayarin. Samantala, suportado ng mga malalaking negosyante at labor groups ang panukalang batas na nagtatanggal sa value-added tax sa kuryente. Ayon po sa mga nasabing grupo, makakatulong ito para maibsan ang financial pressure sa mga kababayan o kabahayan at mapalakas ang industrial competitiveness ng bansa. Sa pinagsamang pahayag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Employers Confederation of the Philippines, Philippine Exporters Confederation at Trade Union Congress of the Philippines, hinikayat nila ang mga mambabatas na ipasa na ang House Bill 6740 na inihain ni TUCP Party List Representative Raymond Mendoza. Sinabi pa ni Mendoza na ang mataas sa singil sa kuryente ay matagal ng pasani ng mga Pilipino at nagiging hadlang sa produktibidad ng mga negosyo. Samantala, solar project expansion sa Olongapo City tinutulan ng mga residente. Isisigaw ni Carmel Joy Miguel. Tinututulan ng mga residente ng Barangay Santa Rita, Olongapo City ang planong pagputol ng mga puno para sa 100-hectare solar power project na makakapag-generate ng 221 megawatts ng Aboitiz Power Corporation dahil sa banta ng pagbaha at landslide sa Mount Balimpuyo. Pumirma ang 919 na residente sa petisyon na nagsasabing hindi sila laban sa renewable energy ngunit tutol sila sa expansion o phase 2 ng proyekto na tatama umano sa bundok malapit sa kanilang mga tirahan. Pangamba ng mga petitioners na mas lalala ang panganib gaya ng pagbaha, landslide at soil erosion sa lugar na GU hazard prone. Sa Facebook post ni Olongapo City Vice Mayor Kayan Legaspi, sinabi niyang hindi rin siya tutol sa renewable energy ngunit hindi rin siya payag sa expansion dahil sa isyong pangkaligtasan at kakulangan ng malinaw na dokumento tungkol sa Phase 2.
Sagot naman ng Aboitiz sa kanilang statement na wala pang napuputol na puno dahil nasa initial phase pa ang proyekto at tiniyak nilang ligtas ang phase 2 ng naturang solar project. Ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw. Kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak dahil sensitibong balita po ito. 6.2 million pisong substandard na plywood nasabat sa Pampanga. Nasabat ng Criminal Investigation and Detection Group ang tinatayang 6.2 million pesos na halaga ng hinihinalang substandard na plywood habang naaresto ang isang 48 anyos na Chinese national sa operasyon sa San Simon, Pampanga noong December 8, 2025. Itinagawa ng Regional Field Unit 3, CIDG Pampanga Provincial Field Unit at San Simon Municipal Police Station ang search warrant laban sa Asia Way Resources Trading Incorporated sa Global Asiana Park 1, Barangay de la Paz dahil sa paglabag sa Article 18A ng Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines. Sa operasyon na kumpiska ang 7,024 na piraso ng umano'y substandard na crocodile phenolic plywood na nagkakahalaga ng 6,231,200 pesos. Sa ulat na nakadating kay Police Major General Robert A. Morico II, Acting Director ng CIDG, kinilala ang suspect na si Sean, isang Chinese national na umano'y nahuling nagmamay-ari, nagdi-distribute at nagbebenta ng construction materials na walang clearance mula sa Department of Trade and Industry, Bureau of Philippine Standards. Nadiskubre rin sa lugar ang isang improvised shotgun o sumpak at 4 na bala ng 12 gauge. Binigyang din ng CIDG na tungkulin ng Estado na protektahan ang kapakanan ng mga mamimili at tiyaking sumusunod ang mga negosyo sa tinakdang pamantayan. Pinaliwanag din ng ahensya na ang kawalan ng Philippine Standard Mark sa mga produktong ibinebenta ay indikasyon na hindi ito nakapasa sa mandatoryong quality at safety standards. Samantala sa presyong palengke, presyo ng prutas sa Cabanatuan, stable pa rin habang papalapit na ang Pasko. Isisigaw po yan sa report ni Elsa Navalio. Sa presyong palengke, sinubukan nating alamin ang pinakabagong presyo ng iba't ibang klase ng prutas na pinaghahandaan ng mga Pinoy para sa handa sa Pasko kasama ang buong pamilya. Dahil ilang tulog na lang ay kapaskuhan na, inaasahan na ang posibilidad ng pagtaas ng presyo ng ilang bilihin, lalo na ng mga prutas. Sa Monique Fruit Stand, sa Talipapa Barangay Nabini Home Site, Cabanatuan City, katabi ng Fuel Star Gasoline Station, nananatiling walang galaw ang presyo ng kanilang panindang local at imported fruits. Kabilang dito ang mga prutas na mula pa sa Davao, Baler at Talavera, lalawigan ng Nueva Ecija. Ayon kay Monique, nasa 90 pesos hanggang 120 pesos ang kada piraso ng pakwan seminis na kulay dilaw. Samantala, naglalaro sa 300 pesos, 150 pesos at 100 pesos ang kada piraso ng native pakwan, depende sa laki. Ang pinya ay nasa 180 pesos hanggang 150 pesos, longga na 220 pesos kada kilo, at persimmon na 60 pesos hanggang 50 pesos bawat piraso. Nasa 180 pesos per kilo naman ang strawberry, 200 pesos hanggang 150 pesos ang suhang Davao, at 70 pesos naman ang per kilo ng papaya. Bukod pa sa iba pang prutas sa kanyang tindahan. Napag-alaman pa kay Monique na malaki ang posibilidad na tumaas ang presyo itong paparating na Kapaskuhan. Mas bumaba pa nga hindi lang po alam sa darating na magpapasko at magbabagong taon. Mas papalapit, mas pataas, ganon. Bukas aniya ang kanilang pwesto simula alas 5:30 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Kasama si Jeff Gonzalez at Smile Super 23rd, Elsa Navalio, para sa Balitang
Unang Sigaw. Sa viral news, viral rescue ride, mag-asawa umalalay sa magkapatid na nanghingi ng sakay. Viral ang video post nila ni Mercado kung saan habang nasa biyahe sila ay pinara sila ng magkapatid na lalaki na may bitbit ng mga bisikleta. Pagkahinto nila, nagtanong ang mga bata kung papunta sila sa San Jose City at kung maaari silang makisabay. Hindi naman daw sira ang kanilang bisikleta, ngunit sobrang pagod na ang mas nakababata kaya hindi na kaya pang magbisikleta pa uwi. Galing pa raw ang magkapatid sa Cabanatuan City at ayon sa kanila, marami na silang pinarang sasakyan pero kahit huminto ang ilan, hindi sila nakasakay dahil hindi kasya ang kanilang mga bisikleta. Dahil sa kabutihang loob ng mag-asawa, pinasakay nila ang dalawang bata hanggang Balok. Sa pangalawang video na in-upload ni Lani, makikitang ibinaba nila ang magkapatid sa Balok at doon na lamang magbibisikleta ang mga ito pauwing San Jose City. Hindi naman tumigil sa pagpapasalamat ang dalawang bata sa tulong ng mag-asawa. Marami ring netizen ang humanga sa kabaitan ng mag-asawa at sa pagiging magalang ng magkapatid na sa buong pakikipag-usap ay gumagamit ng po at opo. Ayon pa sa ilang komento, mahirap daw tanggihan ng ganitong klaseng paghingi ng sakay na magalang at marunong rumespeto. Umabot sa 2.3 million views, mahigit 40,000 reactions at 670 shares ang naunang video habang ang pangalawa naman ay nasa mahigit 100,000 views na. Showbiz Roundup. Nilinaw ni Taiwanese actor at singer Ken Chu ang mga kumakalat na chismis tungkol sa kanyang hindi paglahok sa matagal nang inaabangan na F4 reunion concert tour. Ayon kay Ken, hindi siya sasama sa grupo sa kanilang paparating na konsyerto. Sa isang video na ibinahagi niya sa kanyang Instagram noong December 8, binigyang linaw niya ang mga haka-haka na hindi umano'y pinalabas siya sa proyekto dahil sinabi niya ang tungkol sa reunion bago pa ang opisyal na anunsyo. Paliwanag niya, wala namang formal na kasunduan na nagbabawal sa kanya na magsalita. Ang F4 ay ang pinaka-popular na boy band sa Asia na nabuo noong 2001 matapos ang kanilang pagganap sa sikat na seryeng Meteor Garden kasama ang yumaong aktres na si Barbie Sue. Pinahanga ng aktres at modelo na si Ina Raimundo ang kanyang mga followers sa social media matapos niyang ipakita ang kanyang sexy birthday photoshoot para sa kanyang ika-50th na kaarawan nitong December 9. Ibinahagi ni Ina ang mga larawan mula sa shoot na nagpakita ng kanyang fit at well-maintained na katawan at nag-caption siya ng "Less is more yesterday, but a little bit extra today. Cheers to 50. Extremely grateful always." Kasama rin sa kanyang mga posts ang behind the scenes ng photoshoot kung saan masayang nagsasayaw at nagpo-post siya sa mga paborito niyang kanta kabilang ang klasikong Uptown Girl ni Billy Joel. Matapos ang higit 2 dekada mula nang ilabas ang kantang Jopay ng Filipino rock band na Mayonnaise noong 2004, muling nagtagpo ang hitmakers at ang kanilang inspirasyon na si Jopay Pagya Zamora sa ikalawang gabi ng Sex Bomb Dancers Reunion Concert nitong December 9 sa SM Mall of Asia Arena. Ayon sa banda, ang kantang Jopay ay isinulat matapos makita si Jopay na umiiyak sa telebisyon. Libo-libong manonood ang nasurpresa at natuwa nang magsimula si Monty Macalino, lead vocalist ng Mayonnaise, sa iconic na linya na "Jopay, kumusta ka na?" Habang umaalingaw-ngaw ang pamilyar na kanta, pumasok si Jopay sa entablado at niyakap si Monty bago sumayaw sa kantang isinulat para sa kanya. Showbiz Roundup. Eco 2 Area 1 magpapatupad ng brownout sa December 13. Magkakaroon ng planadong brownout ang NECO 2 Area 1 sa Sabado, December 13, 2025 mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang bigyan daan ang konstruksyon at pagkaayos ng mga linya ng kuryente sa bahagi ng Muñoz at Gimba. Apektado ng power interruption ang Barangay Bantug sa Muñoz dahil sa itinatayong double circuit 13.2/7.62 kV distribution lines, habang sasailalim naman sa rehabilitasyon ng linya
mula Triala hanggang Caballero, kaya mawawalan din ng kuryente ang mga barangay Triala, Kulong, Santa Cruz, San Bernardino at Caballero sa Gimba. Pinapayuhan naman ng NECO 2 ang mga residente na maghanda para o bago ang nakatakdang brownout at i-unplug ang mga appliances upang maiwasan ng anumang aberya sa pagbabalik ng supply ng kuryente. At pagbabasa na nga tayo ng mensahe, Jovi. Ayan, galing kay Robert Hermoso, mga magsasaka din nakapagtanim ngayong dry season dahil sa walang daloy ang irrigation ng Division 5 at 6. Ayan, About dahil din ito sa pagsasaayos ni Shane nitong siphon barrel dito sa Talavera, yung nasira. So, 3 buwan ni Shane na hindi makakapagpadaloy ang NIA ng patubig. So, ito ay apektado nito ay karamihan din ay sa District 1 ni Shane, District 2, ayan. So, maraming magsasaka po ang nakapagpunla na kasi. So, yung iba is, kumbaga, sabi nga nila, kasubuan na dahil nandyan na eh. May ilan naman na hindi pa nakapagpunla. So, sa ibang tanim sila nag-focus, which is pwedeng pakwan. Ayan. So, dahil walang tubig na dadaloy ni Shane sa loob na 3 buwan na yan. Para bigyang daan ang pagpapagawa po itong nasirang irrigation system. So, yan. Marami po talaga mga magsasaka. Maapektuhan. Oo, affected talaga. Hindi man lahat actually, Michelle, pero marami mga magsasaka apektado. At marami ding mga magsasaka, syempre, ang maraming naglalabas din ng hinaing patungkol dito. Dahil noong nakaraang anihan ni Shane, nasira or mababa ang ani ng palay, bagsak pa ang presyo, so lugi na. Tapos nagdaan pa yung sumunod na taniman ng pakwan, which is nasira din ng bagyong uwan. So, nalugi din ang karamihan sa mga magsasaka dyan. Tapos ngayon pa na kung kailan makakabawi sana yung mga magsasaka dahil mas mataas ang maaaring anihin sa panahon na ito, ay wala namang magiging daloy ng tubig. Kaya marami sa mga magsasaka natin ni Shane ang talagang dumaraing na paano sila babangon kung sunod-sunod na kalamidad ay nasira yung mga pananim. Bagsak ang presyo pagkatapos ngayon na kung kailan sila sana babawi ay wala namang magiging patubig. At susunod na mensahe, galing naman kay Ang Labo. Ayan, galing kay Milagros Bulataw, Cabanilla. Sana binigay na lang ni cash assistance sa lahat ng mga maliliit na magsasaka na nalugi noong last cropping at hindi makakatanim ngayon. Gawa ng kapabayaan ng mga namumuno daw. Ito sa NIA. Kung mga makinarya ang ipamimigay nyo, babayaran din yan ng mga magsasaka kapag kinuha mo. Magtrabaho yan sa bukid mo yan. At ibubulsa lang ng mga may katungkulan ang kita niyan. Sabi ni Ate Milagros, sila din makikinabang. Sure ball yan. Walang pakinabang ang mga maliliit na magsasaka dyan sa mga makinaryang yan. Yan ang buong katotohanan. Yan ang sabi po ni Ate Milagros. Ito'y patungkol sa yung grupo ng mga magsasaka dito sa Nueva Ecija na tumanggap ng 270.6 milyong pisong tulong. So mula po ito sa Department of Agriculture, PhilMec at DARFO3 ng kabuuan nga po ng nasabing halaga. At para nga kay Ate Milagros, para sa kanya, opinion po ito ni Ate Milagros na sana'y ibinigay na lang na cash assistance sa lahat po ng mga maliit na magsasaka. At hindi na lang sana, sabi ni Ate Milagros, na ipinunta doon sa makinarya. Yan ang opinion ni Ate Milagros. At galing kay Olits Odakrem, ayan, binaliktad kasi Lito Mercado siguro to. Boss, paano magsimula sa pag-aalaga niyang ticket? Pwede ba pumasyal sa farm mo? Ito yung yung dating bus driver Michelle na naging successful sa pagninegosyo ng mga cricket. Oo, cricket. Actually, Michelle, nakita ko doon sa ito yung tinatawag na ararawan or susuhong. Ayun. Yung mga hinuhuli pagka kunyari mga tag-ulan dahil yun, ina-adobo nila minsan, di ba? At kapag, yun kinakain. Hinuhuli kasi yun, Miss Shane, kapag panahon ng ng pagtatanim dahil
kapag inaararo yung bukid, nagsisilitawan Labasan. yan. O naglalabasan yan. So, hinuhuli naman yan ng mga bata, mga magsasaka. Masarap yan, Michelle. Adobo o kaya igisa mo sa Nakakakain kamatis. ka talaga niyan? Kumakain ako niyan. Talagang gusto ko yun. Naghahanap talaga ako niyan. Kaya nalulungkot ako na walang taniman din, Michelle, kasi wala akong susuhong. Pero may mga komento, Michelle, na noon sabi nila, hindi daw cricket yan kung hindi susuhong daw or ararawan nga. Pero according din doon sa mga nag-comment, ang English daw ng susuhong o ng ararawan ay mole cricket. Oo, so yun. So actually yan naalala ko yan dito, yung susohong na pinakain kami ni na Governor Oy, Umali, sa Usapang Malasakit. Sa Lagubang ata yung unang pinakain sa inyo noon? Sa Lagubang din. Sumunod kasi may susohong din dala. Yung susohong talagang gusto ko yan. Pero sa Lagubang hindi pa ako nakakain yan, Michelle. Oo. So yan, kami dalawa ni Ate Gina noon. So masarap. Talagang yung sa adobo, yung talagang sa susohong kasi yung meron pang laman-laman Yung susohong talaga, oo. Nakakain ako, natikman ko. Yung sa Lagubang kasi masyadong mataba. Parang yun siguro yung may malaman ako na siguro. Kasi yung susohong, para siyang pero pinagkakakitaan din to pagka kunyari talagang marami at panahon talaga, yan ay binebenta. Oo naman. At mahal, alam ko yan. Yung susohong minsan piso isa nga yan Sobrang hirap maghuli niyan. Minsan na-try ko din yan Siyempre, lumilipad na pagka hinuli mo yan agad-agad Hindi naman siya totally yung lumilipad ng mataas. Actually, pero yung pagtalon kasi niya. Oo, mahirap hulihin yan. Nag-try ako talaga niyan. Sumama ako sa kuya ko. Nakahuli lang akong 2. Ang hirap, masusubsob ka pa. Actually, para makakain ka ng adobong susohong. Ginisang, ginisa sa kamatis. Ang sarap niyan, promise. Hindi ko pa yan na-try ng may sabaw or what. Sige, sa birthday mo, yan ang handa. Maghanap kayo. Mahirap kayo maghanap talaga ng susohong. Pero Michelle, merong inilabas na cookbook ng mga tangkap kulisap. Ayan, yung nakaraan nating report, Ito yung mga cookbook ba na guide kung paano manghuli at magluto ng mga iba't ibang insekto na edible na talagang kinakain dito sa Nueva Ecija. Magandang yan, i-follow din ang ating mga mga kababayan Nueva Ecijano. At hindi lamang dito sa Nueva Ecija, kundi sa mga kalapit na bayan ng ating lalawigan. So, maraming salamat ulit. Pagdakrem. Basta yun. Balik hindi, Galing naman kay Nitz Fernandez, kaugnay din dito sa pinag-uusapan natin, Joey, ararawan yan. Nakukuha kapag nagsusuyod ang tatay ko sa bukid. Mole cricket sa English. Yeah. Sarap isang kutsa ng palutong. Totoo yan. Yung naano ko dito noon? Yung malutong. Malutong yung na yon. Crunchy. Lagyan mo lang ng asin. Hugasang mabuti, syempre. As is na siyang niluluto. Hulaan ko. Nagugutom ka. Next message. Tatakam ako tuloy. Kay Mark Angelo Lico, pakilagyan po ng pintura yung humps at maglagay din ng warning sign. Warning, actually yan. So, patungkol ito sa nasawi na isang residente sa Barangay Galvan, doon sa hump nga. So, ito po ay isa sa ayos na daw. At actually may pag-uusap na daw talaga dito ang Barangay Michelle at saka ang contractor na aayusin nga ito. Siyempre kasama din daw sa pagsasaayos po nito ang pagpipintura. Lalagyan din po yan ng pintura nang sa ganun ay maging visible din at makikita din sa gabi. Although may ilaw din naman doon sa tapat mismo nung hump na yan, may mga pagkakataon na pag may mga nakainom or syempre even dayo na hindi nakakaalam nun, hindi may iwasan siguro na magkaroon ng aksidente doon. At may mensahe pa rin galing kay Ram o basta sa Mark. Mas maigi wag iinom pag nag-drive. Dapat lang naman. No, don't drive. Bawal talaga kasi. Diba? While na nakapag meron kang nainom, paunti man yan kasi, diba, hindi natin alam kung ano yung makakasalubong natin din sa kalsada. Hindi kasi focus din ang isip natin pag nakainom tayo. Alam naman natin ang impluwensya din ng alak. Oo, simple nga lang pag inom minsan, 'di ba?
Nakakahilo. Sa akin kasi, yun ang nakikireaksyon. Pero hindi ko lang din alam doon sa talagang lagi o sabihin natin na madalas na umiinom. Kahit madalas kang uminom, ang nakakahilo rin? Oo, ang epekto pa rin talaga ng alak, kahit madalas kang uminom, kasi yung madalas uminom at malakas uminom, ganun din ang epekto nun. Maihilo ka. Wala ka, hindi focus yung isip mo. Diba? Yung epekto ng espiritu ng alak, iba na. Anong espiritu? yun ang sinasabi nila. Kasi yung espiritu na ano ko yung sa Coke lang. Diba? Oo. At speaking na Coke, may spirit din. Baka naman, may na-mention natin, baka naman magpa-sponsor ka pa sa Christmas party namin. At mensahe, galing pa rin kay malupit talaga, mga driver. Walang pakialam sa mga aso sa daan. Basta mabilis ang takbo, they don't care. Ito yung patungkol dun kay Miracle na nasa gasaan ng truck hanggang sa parang inoperahan, pinutol yung isang paa, di ba? Oo, At ngayon, nangangailangan talaga ng tulong. Nasa ano pa rin siya, ICU. Dahil kahit na naputol na karoon pa rin ng complication or problem dun sa atin. So sa mga may mabubuting kalooban po, sana po ay makapagabot tayo ng kaunting tulong. Ano man pong maliliit na tulong pag pinagsama-sama po ay malaking halaga na po. Actually, sa mga drivers, Michelle, hindi ko din alam, napakarami sa kalsada na nakikita ko. Minsan, mga pusa at aso na sasagasaan hanggang madurog na lang sila doon. Tama na. Sana po igilid na lang din natin at sana po kahit papano, 'di ba, hintuan natin. Oo, hindi. At saka maging responsable rin tayo sa mga nagdadrive. At kung sakaling may tatawid na isang hayop man lang sa ating dadaanan sa kalsada, mabuti namang para bang mag-give way na lang din para sa kanila. No? At syempre sa mga pet owners din, sa mga may alaga maging responsable rin kayo. Huwag niyo po hayaan din na nasa kalsada itong mga dapat ang mga alagang aso rin, dapat is nakatali o nasa loob lang ng bahay. Dahil may batas na rin dyan, di ba? Yung may multa, kulungan na pwede siguro. Sa bawat barangay, kaya kinakalampag din natin yung bawat barangay, di ba? Sa mga pet owners. Depende rin siguro, Michelle, kung may mga ordinansa sa barangay. Pero meron na rin ako nakikita kasi na binabawal yan. Meron talaga. Pero minsan kasi pag walang ordinansa, mainam din sana na magkaroon din ng ordinansa sa mga barangay. And of course, si Miracle yata ay isang stray dog. So, walang nagmamay-ari. Walang nagmamay-ari. Kumbaga napabayaan sa kalsada na. At may mensahe pa ba? Mir Saya, mataas kasi singil nyo mga jeepney driver kaya mas gusto namin sumakay sa modern. Katumbas ng singil nyo kahit nakatayo kami, komportable pa din kami. Dahil malamig sa inyo mga jeepney, kabyak na lang ng salumpweta yan. Naranasan ko yan. Michelle, kasi laki ng balakang ko pagka sa jeep talaga at isa na lang. Sa kagustuhan ko talaga na makauwi agad. Kahit kalahati ng quit ko, minsan nga, sumakay ako, nagpapanggap na lang ako nakaupo kahit ang totoo, nakabitin lang ako. Nakakaiyak. Nakasabit ka na lang na gano'n sa jeep. Ang totoo, hindi na talaga ako kasya, pero dahil nagkasubuan na at papasok ka na, minsan kasi, Michelle, pag mahirap din ang sasakyan, lalo na sa biyaheng Gimba, limitado din. Minsan gabi na. Kasi hanggang anong oras lang ang biyahe? 7, minsan pahirapan na. Pala pagka umaga ka, baga kinabukasan ka na rin umuuwi. O sinusundo ka ng asawa mo, no? Minsan kapag wala nang masakyan, sa balok na lang talaga ako humihinto. Kasi ang San Jose, napakaraming jeep ng San Jose kasi may mga bus din na dumadaan. Ganyan. Pero alam nyo kasi, based on my experience, mas mahal po ang singil sa mga modern kaysa po sa mga jeep na talagang kasi ang pamasahe, Gimba, 80 pesos. Kapag nasa modern kami, 90. Although, syempre, komportable ka talaga. Oo. Pero minsan kasi dun sa mga modern, although naglalagay na rin sila ng mga upuan sa gitna para iwas tayo. Tapos meron din sa harapan. Pero dapat dun sa mga modern jeepney na yan, dapat hindi nila pinupuno masyado rin yung sakay na actually, minsan overcrowded. Kasi, syempre, parang nakita ko rin yan na talagang
wala na talagang space din doon sa loob. Di ba Actually- meron ding parang tamang tao rin Oo. ang dapat na nakasakay din doon? Actually kasi, Michelle, ganito kasi ang nangyayari din. Ang nangyayari kasi, may mga pasahero na sasabihin din naman, isisenyas din ng driver na puno na, pero okay Sumasakay lang pa ba? rin. Okay lang ba? Tatayo kayo? So, sasakay. Kasi nga, lalo na pag gabi na, Michelle, ipagsisiksikan mo talaga yung sarili mo. Makauwi ka lang talaga. Pati pala sa pagsakay ng jeep, Ay! may hugot din. Hindi, may nabasa ako dun sa jeep na nasakyan ko. Tandaan mo, sa jeep mo lang dapat ipagsiksikan ng sarili mo. Humuhugot, ano? Siguro lalo na pagka-traffic, yung talagang hindi mo maiwasan talaga yung humugot. Oo, ay, Mga ang dami ganyan kong ba? kwentong jeepney ha. O Yung sige, mga mamaya, observations. magkwentuhan tayo mamaya na tayo magtapos, Jovi. Pwede ba? Sige. Okay. Hindi. Diba kasi mga ganyan talaga pagka-traffic talaga, usually, nililibang mo na lang talaga yung sarili mo. Eh, lalo na ngayon, ang daming gawaing kalsada. Makichismis ka sa katekstong katabi mo. Anyway, yan po, meron pa ba? Nabitin si Jovi eh. Okay na. Isa pa. Anyway, ayan, tumugtog na mga kaibigan. How many days to go, Jovi? 13 days to go before Christmas, guys. Ayan, mga kanobo, isihan. Excited ka na ba? Actually, hindi. Kayo, excited na ba kayo? Alam mo, sabi nga nila, hindi lamang naman dun sa yung magregalo o may matatanggap ka bang regalo. Ang importante pa rin talaga yung sama-sama ang pamilya, nagmamahalan at nagkakaunawaan, may pagkakaisa at hindi nag-aaway. Dapat ay panatilihin natin ang pagmamahalan sa loob ng tahanan bago tayo maging mainam o mabuti sa labas. Tandaan niyo po yan. Yes. Wala nang mas sasarap pa sa pagdiriwang ng Kapaskuhan kung ang pamilya ay magkakasama-sama, magkakasuko, at walang away o sa bawat pagkakas. Alright! Merry Christmas! In advance, 13 days to go na lang, mga kaibigan. At, Jovi! At yun po, mga balitang umaalingaw-ngaw ngayong araw na ito na ating nakalap sa loob at labas ng ating bansa. Ako pong muli si Joveline Astero. At ito pong ating programa ay hatid sa atin ng CCTV System and Technology. At ako naman po, si Shane Tarantino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip, the P. Picture na kumakaway-kaway kanina. At syempre, nakakasama rin natin sina Clariza, Carmel, Amber, Elsa, Ma'am Milena, at syempre sa mga WUP CLSU intern natin at sa ating tech team, admin, editors, cameraman, and driver. At sa mga taga-subaybay po natin, magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo, mga araw po na Miyerkules at Biyernes, alas 12 po yan ng tanghali. Kami po ang inyong mga kaibigan tagapagbalita at kwentuhan. Ito lamang po sa programang Double P. Love you! Happy weekend!